In the news tonight, President Rodrigo Duterte hopes Ronnie Dayan is still alive, saying the driver and bodyguard of former Justice Secretary, now Senator Leila de Lima, is a vital witness in the illegal drugs case against the Solon. Dayan was allegedly the bagman of de Lima in the illegal drugs trade inside the New Bilibid prison in Muntinlupa City. De Lima, who has denied the drug allegations, admitted her relationship with Dayan. But President Duterte stressed that the senator's admission is not enough to pin down de Lima. More of this report from Sweden, Velado. President Rodrigo Duterte admitted that Senator Leila de Lima's confirmation of a romantic relationship with her former driver and bodyguard Ronnie Dayan may not be a sufficient ground to indict her for drug trafficking. Hindi malayo yun. Malayo yun because you have to prove na itong sino yung lalaki? Ronnie Dayan. Wala, hindi naman rin makita. Hindi mo makunan ng statement. And he cannot answer for himself because he's not around. Ronnie Dayan's name came out when the president accused him of collecting drug money from convicts and drug lords inside the New Bilibid prison and linked him to de Lima as her driver-lover. President Duterte hopes Dayan will finally appear and cooperate with authorities by testifying against de Lima. Manhunt for Dayan is ongoing. Justice Secretary Vitaliano Aguirre II said they received an information on Dayan's whereabouts. He is positive that the 1 million peso reward for Dayan's arrest will help speed up the manhunt. We were told that the Ronnie Dayan is being protected by some high public officials in his home province of Pangasinan and other northern provinces up to Baguio. According to Philippine National Police, Dayan is still in the country. To help locate him, dahil yun nga, meron ng warrant, di ba? Issued by the Senate. So, pinapatulungan ko sa Peruan, RD Peruan. Pinahanap na siya. Meanwhile, aside from Dayan, top drug lord Kerwin Espinosa is also being considered to testify against Senator de Lima. But Aguirre said even without Kerwin and Dayan's testimonies, their evidence to indict the lady senator is already strong. Sobra-sobra na nga pagdating sa testimonial evidence. But considering that we are strengthening the case, parang yung sinasabi ko noon, that we would want to file an airtight case. Every single additional evidence, we welcome it. The DOJ is willing to put Dayan and Espinosa under witness protection program if they will fully cooperate with the authorities. Kerwin also asked for this in fear of suffering the same fate as his father, late Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. We were told that Kerwin was very much fearful for his life as well as the lives of his common law wife and children. ₱1 milyong reward money ang ibibigay ng Volunteers Against Crime and Corruption sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng dating driver ni Senadora Leila de Lima na si Ronnie Dayan. Umaasa ang VACC na mapapabilis ng pagbibigay ng pabuya ang pagkakadakip kay Dayan na itinuturong sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Makikipagtulungan umano ang grupo sa Criminal Investigation and Detection Group para sa iba pang mga detalye sa reward money at sa pagtatakda ng hotline para sa sino mang nais magbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Dayan. Julius D. Samburon sa detalye. Naglabas ng ₱1 milyong reward ang Volunteers Against Crime and Corruption para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan o di kaya ika-aaresto ng driver, bodyguard at sinasabing lover at bagman daw ni dating Justice Secretary at ngayon Senador Leila de Lima na si Ronnie Dayan. Paliwanag ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ng VACC, walang politiko ang involved sa reward money na ito. Pawang 7 negosyante ang nag-ambagan para mabuo ang ₱1 milyong reward. Hangad daw ng mga ito na malaman ang pahayag ni Dayan maging ang katotohanan sa operasyon ng illegal na droga sa bansa. Biruan, akalain mong nagka-seryosohan. Sige, magdodonate kami, mag-aambag-ambag kami. Gawin, sabi ko, kaya ba ng 500,000? Gawin mo ng 1 million. Hindi naman talaga sila anti-de Lima. Hindi naman sila, mag-raise tayo ng pera para maipit si Senator de Lima. They just want the truth. In the ultimate analysis, there is something bigger here than pinning down Senator de Lima, who's just one person.
ano ba ang extent ng drug trade dito sa Pilipinas at how close were we to becoming a narco state? Kung hindi si Presidente Duterte ang naging Pangulo, ano ka na kaya ang nangyari? Umaasa din ang grupo ni Neto Pasio na dahil sa reward na ito, mapapabilis ang paghahanap kay Dayan. Nauna nang naglabas ng warrant of arrest para kay Dayan. Hindi din sumipot si Dayan sa mga ipinatawag na hearing sa Kongreso. He will be given a penalty for the contempt, plus he will be given a chance to purge himself of the contempt by testifying. So, sabi naman ni Chairman Umali, lalabas si Dayan, maaring i-reopen ulit kung may substantial testimony siya. Plus, he has to be punished for snubbing the Committee on Justice. May kaparusahan po yung hindi kayo susunod eh. Yung amin pong final na complaint on illegal drug trading sa loob ng New Bilibid Prison na involved si then Secretary of Justice De Lima, now Senator, ay lumalabas na po yung katotohanan na unti-unti. Plano ding makipag-usap ni Topacio sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa iba pang detalye sa reward money na ito, maging ang pagtatakda ng numero sa sinumang nais magbigay ng impormasyon, habang sa National Bureau of Investigation muna ilalagak ang reward money. May ginagawa daw silang protocol dyan kung may reward money, kung papaano yung mechanics na magse-set up sila ng hotline, pa-identifying informant through code name, etc. In-explain niya sa akin. Tatanong ko rin sa CIDG kung gusto nilang ibigay ko sa kanilang pera, kung gusto nila nasa custody ko muna, whatever is fine with me. Nauna nang inamin ni De Lima na nagkaroon ito ng relasyon kay Dayan, subalit nilinaw nito na hindi ito tumatanggap ng anumang drug money. Last Sunday, I was talking to a group of friends over dinner at nagbibiroon kami, sabi nila sa akin, yung si Ronnie Dayan ba hindi na mahuli-huli yan? Nasaan na kaya? Buhay pa kaya yan? The usual na bantering, di ba? Sabi ko, ewan ko nga ba? Sabi ko, nagbigay na nga kami ng reward. May mga kaibigan ako nag-donate ng reward, 100,000. Di naglulukuhan. 100,000, sino papatol dyan? Ang bihira ka naman, ang kuripot nyo naman eh. Sabi ko, tira kayo ng tira, kuripot. Biruan, kuripot kayo, ang kukuripot nyo rin. Put your money where your mouth is. Kayo kaya mag-raise, sabi ko, ng reward money para lumaki na hindi lang 100,000. Biruan, akalain mong nagka-seryosohan. Sige, pag-donate kami, mag-aambag-ambag kami. Gawin, sabi ko, kaya ba ng 500,000? Gawin mo ng 1 million. Di, sabi ko sa kanila, ayun pa yung baka usapan lasing yan. Yung iba sa inyo kako nakainom na ng wine. Kasi may wine yung food namin eh. Hindi, seryoso yan. Sabi ko, may presko na ko kako ng Tuesday. Pero, hindi ko i-announce yan, hindi ko hawak yung pero. Kahiyaan yan, i-announce ko. Bako hindi kayo magbibigay, di ako mag-aabono kako noon. Anong i-abono ko dyan? Sabi na, sige, sabi ko, padala nyo sa akin by Monday. Pag hindi kompleto yan, hindi ko i-announce yan. Pinadala nga. Pinapakita ko nga sa kanila, yung mga bundles ng pera, hindi winidraw ng sabay-sabay, iba-iba yung petsa doon sa bande. May October, may July, may September, iba-ibang bangko. May UCPB, Security Bank, may BDO, nakikita nyo naman kalat-kalat. Yung binuan ba naging seryoso? So, nung nakita ko pumapasok na yung pera, nagpagawa na ako ng tarpaulin doon sa Metro Walk. Ayan, di may tarpaulin tayo ngayon. So, in-announce ko na kasi alam ko, at pinakita ko dito just to show na we are not bluffing. Nandyan talaga yung pera. And I already, nung afternoon, yesterday afternoon, I contacted a friend sa CIDG, isang colonel. Sabi ko, through CIDG ko, and then now, that person is trying to get me an appointment with Deputy Director Rafael, Deputy Director for Operations. Kasi, doon daw ang protocol niyan, may ginagawa daw silang protocol dyan kung may reward money. Kung papaano yung mechanics na magse-set up sila ng hotline, pa-identifying informant through code name, etc. In-explain niya sa akin. Tuluyan ng inamin ni Senator De Lima na talagang nagkaroon sila ng relasyon ng kanyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Ito ang kauna-unahang pag-amin ni De Lima sa programa ni Professor Winnie Monsod. Para sa kabuang detalye, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Sa unang pagkakataon, umamin si Senator Leila De Lima na nakarelasyon niya ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Ginawa ni De Lima ang pag-amin sa programa ni Winnie Marimonsod sa GMA7 at inilarawan ang nangyari na frailties of a woman o kahinaan ng babae.
Nang tanungin ng senadora kung gaano katagal ang relasyon, sumagot si De Lima na a few years. Inamin ni De Lima na nabuo ang relasyon bunga na rin ang kanilang tiwala sa isa't isa. Aminado rin ng senadora na tinulungan niya si Dayan sa pera, pero nilinaw na hindi siya ang gumastos sa ipinatayo nitong bahay sa Pangasinan. Wanted sa kamera si Dayan na itinuturo ng mga presong tumistigo laban kay De Lima na kolektor umano ng senadora. The Department of Justice panel has started consolidating the 4 complaints filed against Senator Leila De Lima and others in relation to their alleged participation in the illegal drug trade inside the New Bilibid prison. Meanwhile, the DOJ panel is also planning to issue a subpoena against the senator within the week. Joanna will tell us why. The Department of Justice has created a panel that will consolidate all the 4 complaints filed against Senator Leila De Lima and other former DOJ officials due to their alleged involvement in illegal drug operations in the New Bilibid prison. Among these 4 complaints are the cases of drug trafficking and graft filed by the Volunteers Against Crime and Corruption. Another complaint was filed against Senator De Lima by former NBI Deputy Directors Reynaldo Esmeralda and Ruel Sala. Violation of torture, graft, and indirect bribery was the case filed by the high-profile inmate J.B. Sebastian. Along with this was the recommendation made by the National Bureau of Investigation to file cases against the senator and 17 others after it came out in their investigation that De Lima allegedly received millions of pesos from the drug lords which she used to fund her senatorial campaign. According to Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, the DOJ panel may possibly release the subpoena against the lawmaker within this week. Nag-create na kami ng 5-man panel. So, ang sabi namin ay this week. So, pero yan, since there's the panel already and I've already made a department order consolidating the 4 cases, bahala ng panel. Meanwhile, the Secretary also denies the previous statement made by Senator Leila De Lima wherein she claimed that the Secretary of Justice might manipulate the evidences against her. Hindi man ako nag-file nun. And besides, kung fabricated yun, then ang mag-answer siya at sabihin niya yung kanyang depensa. On the other hand, De Lima's camp expressed their readiness to face her cases and stood firm that the accusations against her are baseless. I leave it up to my legal defense team kung ano ang gagawin dyan. Expected ko naman lahat yan na itutuloy nila yung mga kaso na yan. Inamin po ni Senadora Leila De Lima na nagkarelasyon sila ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Yan ay sa eksklusibong panayam ni Maring Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na ipapalabas po ngayong gabi sa GMA News TV. Si Dayan ang isa sa pinangalanan ng mga tumestigo sa pagdinig sa kamera na bagman umano ng senadora sa umano'y kalakalan ng droga sa Bilibid. Sa panayam, inamin din ng senadora na tinulungan niya sa pinansyal na aspeto si Dayan pero hindi raw hanggang sa puntong pinagawan na niya ito ng bahay. Sinagot din niya kung ano ang dahilan sa pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang driver bodyguard. Tumagal din daw ng ilang taon ang kanilang relasyon dahil nagtiwala siya kay Dayan. Yan ay sa eksklusibong panayam ni Maring Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na ipapalabas po ngayong gabi sa GMA News TV. Si Dayan ang isa sa pinangalanan ng mga tumestigo sa pagdinig sa kamera na bagman umano ng senadora sa umano'y kalakalan ng droga sa Bilibid. Sa panayam, inamin din ng senadora na tinulungan niya sa pinansyal na aspeto si Dayan pero hindi raw hanggang sa puntong pinagawa na niya ito ng bahay. Sinagot din niya kung ano ang dahilan sa pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang driver bodyguard. Tumagal din daw ng ilang taon ang kanilang relasyon dahil nagtiwala siya kay Dayan. The question that arises in the minds of everybody is, why did she fall for a driver bodyguard? Just of a woman. How long did the affair last? A few years. We became so close. That's it, because I trusted him. And syempre na ano po ang loob ko. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng Saba. Malala mo ba kung anong tawagan nila? Ni Ronnie Dayan kay Secretary De Lima? Hindi ko lang sure kung love or babes.